mo po, ang Malakay po ay huling aklat ng lumang tipan. No, nagsimula sa aklat ng Genesis hanggang sa aklat po ng Malakay. At almost 400 years, may tinatawag na 400 silent years, bago uli nagsimula ang aklat ng Matthew hanggang Revelation. Dahil ang ating pong Biblia ay binubuo ng 66 na aklat na mga kinasihan ng Banal na Espiritu. Ang Bible po ay hindi nasulat sa pamagitan ng talino ng tao. Dahil yung pinakamatalino ng tao, nagkakamali yan. At kung ito ay nasulat sa pamagitan lang ng utak ng tao, tiyak na obsolete na yan. Expired na yan. Bakit? Hindi laging updated. Lalo na yung tagal na yan, nag-gather ang Bible for 1,600 years. Kung di ako nagkakamali. Ano? At iba't ibang tao ang ginamit sa iba't ibang panahon at iba't ibang lugar. 40 writers ang ginamit ng Diyos. Sila ay kinontrol ng Diyos, ginamit ng kanila iba't ibang personality para sumulat at isusulat lang kung ano yung nire-reveala ng Diyos para masulat ay hindi kanilang karunungan kundi salita ng Diyos mismo. Kaya ang Bible na ating tangan-tangan mga kapatid ay napakahalaga. Dahil ito'y salita ng Diyos. Hindi ito naglalaman lang. Ito ay salita talaga ng Diyos. Bakit mga kapatid? Kung hindi ito salita ng Diyos at walang pagkasi ang Holy Spirit. Si Moises po ang ginamit ng Diyos na sumulat sa Pentateuch. Yung from Genesis to Deuteronomy. Pero mga kapatid, si Moises ay nagsimula lang ang mabuhay ng Exodus. Ang Genesis ay may 50 chapters. Ano? Ngayon, si Moises ay nagsimulang umiral sa pagiging tao sa Exodus, early part ng chapter ng Exodus. Ngayon, siyang ginamit na sulatin ng Genesis. Paano may susulat ni Moises ang Genesis na wala pa siya doon? Naintindihan niyo ba yan? Paano niya may susulat in detail? In detail, mga kapatid. Paano niya malalaman nung simula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa? But wala naman siya doon. Nang uraw sinabi ng Diyos, likhain na magkaroon ng tubig. Bet niya na isulat yun? Wala naman siya doon. Magkaroon ng ilaw, pagbukurin ng ilaw at dilim. Likhain natin ng tao hanggang sa bumagsak si Eva, hanggang sa pinanganak yung maraming tao kay Abraham, etc. Ang daming tao na naisulat. Paano niya in detail na naisulat yun? Wala naman siya doon. Bakit? Niribila nga ng Holy Spirit. Kaya mga kapatid, the Bible is inspired by the Holy Spirit. Para may produce ang salita ng Diyos, hindi yung utak lang ng tao. Kaya mga kapatid, this is the very mind of God. The Bible reveals the wills and the mind, the knowledge of God. Wala akong pinakamagandang taglay kundi karunungan ng Diyos. Above all, sa lahat ng uri ng karunungan. Bakit? Yung tinutuklas ng taong karunungan, yan ay produkto lamang ng pagkalikha ng marunong ng Diyos sa lahat. Tinutuklas lang natin, samantalang nilikha lang yan ang marunong sa lahat. Very late na ang tao. Nagtutuklas pero hindi pa natutuklas ang lahat. Pero yung tinutuklas ng tao, pawang mga ginawa lang lahat. Yung mga buntala lang sa langit, bungad lang natin nakikita, nararating. Pero hindi natin kayang abutin ng lahat. Ay bilang ng Diyos ang bituin. May pangalan pa sa Kanya. Kaya, mapalad ka kung may Bible. At napakapalad mo palalo kung may Bible ka na, binabasa mo pa. At kapalad-palaran mo na may Bible ka na, binabasa mo pa, pinapaniwalaan at sinusundan mo pa. Tama ba? Ngayon, mga kapatid, sa Malakay nating binasa, yung Son of Righteousness, mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay napakaraming kataga, pangalan, pagkatawag na inilapat at ginamit sa Kanya. Maraming titulo. Bakit? Kung ano yung name, title na Panginoong Hesus na ibinigay sa Kanya, yun ang Kanyang karakter at yun ang Kanyang function. Naintindihan niyo ba yan?
Kapag tayo nanganak ng pogi, Aga Mulak. Pag maganda, Sharon Cuneta. Pero walang meaning. Ang Panginoon, kaya siya pinangalanan na kung anong pangalan sa kanya, kasi yun ang karakter na niya at yun ang gagawin niya. Isa sa titulo, isa sa katawagan ng Panginoong Hesus ay Son of Righteousness. Son of Righteousness. Alain mo yan? Meron ka namang pangalang Son of Righteousness? Titulong Son of Righteousness? Meron. Siya. Siya. So, obvious, hindi pinag-uusapan yung muka. Obvious, hindi pinag-uusapan ay bitik ng katawan. Kundi, bakit tinawag siyang ganyan? Isa sa titulo, isa sa pangalan ng Panginoon ay, ako ang puno ng ubas. Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang tubig ng buhay. Ako yung bato. I am the rock. I am the good shepherd. I am the Alpha and Omega. I am the way, the truth, and the life. Ang daming ipinangalan, inilapat kay Kristo. Bakit? Yun kasi ang eksaktong ginagawa niya. Kaya dapat maintindihan natin bakit si Kristo. Kasi obvious yan, mapapansin natin, una, the Son of Righteousness is Christ and His deity. Yang ating binasa sa aklat ng Malakay, the last book of the Old Testament, yan ay prophecy, kung nyo babasahin ng chapter yan, yan ay prophecy darating isang araw, magaganap at naganap na, at merong partially, at merong full fulfillment na yan. But, base sa pag-aaral, alam niyo po, maganda pag-aaral ng Bible, very broad po yan eh. Kaya nga, kinakailangan natin ng Genesis hanggang Apocalypse, huwag tayo sasangguni kung saan aklat. Ang Bible mismo sa kanyang sarili, tingnan mo lang, yan ay nagtuturo na kung ano yung sinasabi doon. May mga cross-references po yan. So, bakit natin nakita na yung the Son of Righteousness ay tumutukoy kay Kristo at sa kanyang pagiging Diyos? Okay. Para mapansin natin, basahin natin ang Luke 1:78 and 79. Pakitagalog nga natin. Dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos, ang pagbubukang liwayway, buhat sa kaitaasan ay dadalaw sa atin. Yung pagbubukang liwayway na yan ay ang the Son of Righteousness. Verse 79. Upang liwanagan ang nangalulugmok sa kadiliman at sa ilalim ng kamatayan, upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Kaya pala siya tawag ay Son of Righteousness, kasi marami siyang tutulungang nangakalugmok sa kadiliman. Ano ba mga kapatid, ang katuparan ng Malakay chapter 4 verse 2, na kung saan ito ay sinulat nung iniannounce na ipapanganak si Maria, o pinanganak ni si Kristo ni Maria, ay sinabihan na siya ng garne, upang liwanagan ang nangalulugmok sa kadiliman. Ibig sabihin mga kapatid, hindi literal lamang na si Kristo ilaw na sun. Kundi may ipinapakita doon na marami kasing taong madilim ang buhay. Naniniwala ba kayo yan? Marami yan. Maraming tao'y tuliro. Maraming tao'y sipayo. Maraming tao'y alipin ng bisyo. Maraming pamilya'y masalimuot. Magulo. Ang direksyon ng maraming kabataan, walang kagaling-galing. Wala pa namang kaya sarili. Nagnunubya na. Uhuging pa naman. Kaaarak ka ng mga kabataan ngayon. Hanggat nahingi ka pa ng baon sa iyong tatay at nanay, huwag ka munang magnubya. Yabang lang yung iyong yan. Amen? Amen? Tama ba? Ang daming mga kabataang gumon at adik na adik sa cellphone. May tamang paggamit dito, pero huwag kang lulong dito.
Gamit lang pero wag lulong. Tama? Maraming kabataan na disgrasya na. Maraming taong naririmlan, mind you. At maraming taong walang magandang direksyon ng buhay. At higit sa lahat, kalungkot, maraming taong walang katiyakan sa kabilang buhay pag namatay. Kaya si Kristo ang pag-asa. He is the Son of Righteousness. Are you with me? Upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan. Upang itumpak ang ating paa sa daan ng kapayapaan. Mahirap pong tumama ang iyong nilalakaran na madilim. Subukin mong maglakad sa isang kalye na walang ilaw. Baka sabay may bahay ka mapapunta. Di ka? Kaya nga nilalagyan ng ilaw ang kalye para ikaw ay tama ang paglalakad. Maraming tao iligaw. Bakit? Walang Son of Righteousness. May pulis tayo dito, di ka? Sila ang makapagsasabi na maraming mga tao ngayon ay alipin ng kadiliman, alipin ng bisyo, alipin ng kaguluhan, alipin ng kasalanan, alipin ng kawalang magandang direksyon. Kaya may Son of Righteousness upang itumpak. Amen? Amen. The Son of Righteousness. So, ang ating lang kinukuha muna, yun palang Son of Righteousness na yan ay tumutukoy kay Kristo para pagtibayin pa natin. John 8 verse 12. John 8 verse 12. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus. Sino nagsalita? Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus. Na sinasabi, ito'y inangkiniha, siya mismo nagsabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Are you with me? So yung Malakay chapter 4 verse 2, the Son of Righteousness, ibig sabihin, siya yung liwanag, siyang araw ng katwiran. May literal and moral, spiritual indication when we say the light. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. So, Malakay chapter 4 verse 2, sino ang tinutukoy? The Son of Righteousness, sabi ni Jesus, ako ang ilaw. Napakahalaga ni Jesus sa ating buhay. Hanggat si Jesus ay wala sa iyong buhay, hindi tumpak ang iyong dinaraanan. At hindi rin tumpak ang iyong paruroonan. Ayaw ba? Ako yung nakalong sleeve ngayon. May batones yan. Tama ba? Kayo ba'y nakaranas magbatones? Na ang isa'y mataas, ang isa'y bababa. No? Adityak sa ilalim niyo ay mababa't mataas din. Pag mali na sa bungad, mali na sa dulo. Pag wala kang Jesus, mali ka na rin sa dulo ng iyong buhay. Bakit? Siya yung tanglaw. Siya yung direction. Kaya maraming tao, maging sa pananampalataya, mali. Hindi ka tatama kung wala ka kay Jesus. Bakit? Siya yung Son of Righteousness. Kaya sabi niya, ako ang ilaw ng ano? Hindi lang ng tahanan. Hindi lang ng isang street. Hindi lang ng isang barangay, hindi lang ng isang bansa, siya ay ilaw ng buong sanlibutan. Ganong kalawak ang saklaw ni Kristo. Amen? Nakakalungkot nga, lawak na kanyang saklaw, marami pa rin taong ligaw eh. Bakit? Naniniwala sa kanyang sariling ilaw. Huwag kang maniwala sa iyong sariling alam. Huwag kang maniwala sa iyong sariling damdamin, paniniwala at kabog. Kaba, palagay, merong tama si Jesus. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ito pa maganda, oh. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Kaya maraming taong ligaw, walang katiyakan, walang kapayapaan, magulo at masalimuot. Obvious lang.
hindi talaga kay Jesus naniniwala at sumusunod. Kita niyo ba ang itsura ko dito sa unahan? O, Pastor, kita ko, lapar ng ilong mo. Lapar ng katawan mo, ang laguna ng buhok mo, di ka pa nagpapagupit. Kita ko ang kulay mo, ikaw ay green. Bakit? Maliwanag eh. Kaya di naman, kita ko, bakit? Maliwanag eh. Tama ba? Mahirap magkamali pag nasa liwanag. Tama? Kaya kayo madadapa pa na yan. Bukod sa diya sa tiles, walang lukbak, tapos sa liwanag pa, madadapa pa ba kayo? Kakapaka pa ba kayo sa kaunting liwanag na ito? Hindi na. Pero bakit maraming taong kakapaka pa at walang pag-asa, walang pagbabago? Mayabang. Sa sarili, naniniwala, hindi kay Jesus. Amen? Maliwanag ko ba? Tignan niyo ha, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Therefore, mga kapatid, hindi panghuhusga. Ang iba kasi, pag itinutuwid, huwag kang manghusga. Huwag mo akong hatulan. Alam mo kapatid, obvious lang na wala ka kay Jesus pag nabubuhay ka sa kasalanan. Bakit? Sabi, ang sumusunod sa akin, hindi mabubuhay sa kadiliman. Naintindihan mo ba yan? So, hindi yung panghuhusga yun. Pagsasabi ng katotohanan yon. Ang una nating pinagtitibay, the Son of Righteousness is the Lord Jesus Christ. Hindi lang tinutukoy yung kanyang sarili. Ito pa, 1 John chapter 1 verse 5. 1 John chapter 1 verse 5. Medyo pa ba kayo? Son of Righteousness, pagdating sa Malakay, na tinutukoy, ito yung katuparan na sinasabi sa Luke chapter 78 and 78-79, na inangkin ni Kristo mismo na siya yung ilaw. Ngayon, ano ba ang ilaw? Ano ba ang kalagayan ng pagiging ilaw? Bakit siya tinawag na ilaw? Ano ang meron kapag ikaw ay tinawag na ilaw? Mga kapatid, ang pagiging ilaw niya hindi hindi sa loob lang ng simbahan. Hindi lang sa loob lang ng isang barangay, sa loob lang ng isang SM, sa isang loob lang ng isang malaking gusali. Ang sabi niya, siya ang ilaw ng buong sanlibutan. Therefore, kaya pala may liwanag ang araw, hindi mismo ang source ng liwanag ay ang araw. Ang araw mismo may pinanggagalingan ng kanyang liwanag. Ang mga buntala sa langit ay may mga liwanag na may pinanggagalingan ng kanyang liwanag. Bakit? Ang tunay na source ng liwanag ay yung mismong liwanag. Siya mismo yun. At katayuan, anong nature, ano siya sa pagiging kanya sarili pag siya tinawag na ilaw. Tingnan niya sabi, at ito ang pasabing aming narinig sa kanya. At sa inyo aming ibinabalita ng Diyos. Ay ang Diyos ay si Kristo ay Son of Righteousness. Siya yung magtutumpak. Siya yung magbibigay liwanag sa mga naririmlan. Are you with me? At siya ang ilaw, ang sumusunod sa kanya, hindi nalalakad sa kadiliman. Yung palang inaangkin ni Kristo na siyang ilaw, nagdidiin na lang sa kanya sarili na siya ay Diyos. Bakit? Ang Diyos ay ilaw. Amen. Amen. Inangkin ba ni Jesus na siya ang ilaw? At siya hindi ilaw laan ng kalye. Siya ay ilaw ng sanlibutan. Laking tulong nga yung fluorescing sa isang bahay laang. Laking tulong yung mga bumbilya sa isang kalye lamang. Ang laking tulong ng mga bumbilya sa isang gusali. Mas lalong napakalaking tulong ni Jesus. Bakit? Siya mismo ang ilaw ng buong sanlibutan. Are you with me? You need Jesus. Para wag kang kakapa-kapa sa buhay. Para wag kang mapahamak, you need Jesus. Ano ba ang impyerno? Pusikit ng kadiliman. Bakit? Wala ang Diyos doon. Are you with me? Darkness is the absence of light. Hell is the absence of Jesus.
Mind you, brethren. Mind you, friends. Don't try to live without Jesus. Nabubuhay ka sa dilim. Maraming inilalarawan ng kadiliman. Kapahamakan, kawalang direksyon. Marami pa. So, klaro. Number two. Not only the Son of Righteousness is Christ and His deity, but also the Son of Righteousness is clearing work of Christ. Clearing work of Christ. Ano niyo ha? Di ka kapag may ilaw ka, nalinaw ang tingin sa malabo. Tama ba? Hindi kita ikamabanaagan. Ako ikay may nalaglag na 1,000, hindi ko makita madilim. Kumuha ng flashlight. Yung madilim, pag naliwanagan, nakikita mo yung nawala. Ay mga kapatid, ang liwanag, ang ilaw, si Kristo bilang ilaw, siya yung naglalantad ng ating kasalanan. Hey, are you with me? Man, maraming tao hindi nakakulong na, hindi pa naamin eh. Pero kay Kristo, siyang ilaw, siya magliliwanag ng ating kadiliman. Tingnan niyo po ang verse 1 hanggang 3. Verse 1 hanggang 3. Patagalogin natin. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na nagniningas na parang horno. At ang lahat na palalo, yung mayayabang, tala mo na may alam niyo ba, pag ikay malalim sa katotohanan, alam mo yung tama. Alam mo yung mga asbag. Lahat ng taong hindi suko kay Jesus, mga asbag yan. Bakit? Nabubuhay ka na parang kaya mo kahit wala si Jesus. Are you with me? Na nagniningas na parang horno, at ang lahat na palalo, at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan, ay magiging parang dayami. Kulaan mo yan, si Kristo ay kay dumarating na parang horno. Ibig sabihin, apoy, at lahat ng palalo, at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan, ay magiging parang dayami. Nakakita ba kayo ng dayami na nakadaiti sa apoy? Ano mangyayari sa mga dayaming nakadaiti sa apoy? Masusunog. Kaya mga sabi ng iba naku, ayoko simimba, baka ako'y magliyab. Totoo yun. Totoo yun. Kaya maraming taon din makatagal simbahan. Bakit? Ang ramdam nila sila yung nagliliyab. Parang dayaming napadais sa horno. Pero kapag ikaw ay mananampalataya kay Kristo, hindi ka magliliyab. Bibigyan ka pa niya ng ilaw. Tingnan niyo ha, sabi, at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. Yung mga nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, nanupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni isang aman. Kaya mga kapatid, delikado si Jesus sa mga ayaw manampalataya at magsisi. Bakit? Susunugin ka talaga. Kahit nga kahoy, kayang sunugin. Kahit nga bakal, kayang pagbagahin ng apoy. Ano ang pinupunto natin mga kapatid? Ang ilaw ang magdidetermina na kung sino tayo at ng kung ano ang talagang itatagal natin. Naintindihan niyo ba yan? Bayan ko sa inyo mga kapatid, walang tatayo, walang tutuyag, walang huhusay sa presensya ng Diyos na makasalanan. Amen? Ma'am, nung una, may pinsan ako, sundalo. May pinsan ako. Inutusan daw silang mag-Ray-Ban. Pagka may suspect sila, sa isang tramo, sa isang lugar, pinagsasunglass sila yung maitim at maglalakad.
Halatang halata daw ang guilty sa batas pagka ang sundalo'y naglalakad na nakasalming maitim. Dahil hindi nila kita ang mata pero kita ng sundalo ang mga tao na nakasalubong niya. Kita niya hindi makatingin, alumpihit, naiwas. Bakit? Kita na itong mga ito takot sa pulis. Tama ba? Ano ba ang mga tao kaya di makatagal sa Panginoon sa pag-usapan? Dahil ang kasalanan. Inilalantad ng liwanag ang dilim. Tama ba? At yun ang intensyon niya, para tayo magsisi. Hindi para lang hiyain. Hindi lang para bukuhin. Para tayo magsisi. Diga, bakit kayo pagkagabi, madilim, ay nagamit, halimbawa, nag-i-imis kayo. Ano? Gagamit kayo na, dahil hindi nyo kita yung dumi. So, hindi lang para makita ang dumi, kundi para linisin ang dumi. Bakit tayo tinuturuan ng ganito? Hindi lang para ipamukha tayong makasalanan, kundi tayo magsisi ng ating mga kasalanan. Bakit? Kung hindi tayo tatayo sa buhay na ito. Ganyan ha? At ang araw na dumarating ay susunod sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, nanapat hindi mag-iiwan sa kanila kahit ng ugat o sangaman. Ay mga pati ugat, said yan. Pag itinupok ng Panginoon. Verse 2. Ngunit sa inyo na nangatatakot, itong maganda. May biyaya yung nangatatakot. Bagaman siya'y hurno, ilaw, son of righteousness, hurnong apoy, hindi siya tatagalan ng mga taong makasalanan. Pero, ngunit sa inyo nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. May magandang benepisyo ang ilaw doon sa nangatatakot sa kanya, pero kapahamakan sa mga taong hindi magsisisi at mananampalataya. Ayun po ang kabanalan ng Diyos, dalawang darang. Dalawang darang ng kabanalan ng Diyos. Una, ang darang nito'y kagalakan sa mga suko sa Kanya. Pero, kaguluhan, kaparusahan sa mga makasalanang hindi nagsisisi at nananampalataya. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, bagaman siya'y hurno, bagaman siya'y ilaw na nakapapaso, nakasusunog hanggang ugat, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. At kayo magsisilabas at magsisiluksong parang guya na mula sa, nakita na ba kayo ng guya, ng lukso? Yung paltok ng paltok, kirikisi ng kirikisi. Ibig sabihin, masaya ang taong napatawad. Amen? Masaya ang taong ligtas na. Parang guya, tingnan mo yung guyang kambing. Pag sa likod na yan, kahit naman yung guyang bata, yung tao yung bata, tama yung si Amber. Pag sa liligsin naman yan, sinatena, yung mga bata dito, pag sasakik kikirikisi. Ba't mga guya Alam mo kapatid, ang kabanalan ng Diyos ay nagpapagalak sa mga taong pinatawad na. Amen? Kaya dapat yung mga palangit makirikisi na. Amen? Pag-aawit yung masigla. Pag nasa loob ng simbahan, masigla. Bakit? Hindi na nakakatakot sa iyong kabanalan ng Diyos. Bakit? Hindi ka na itututupukin. Verse 3. At inyong yayapakan ng masasama. Hindi ka na napagtagumpay ng masama. Yayapakan mo na masama. Sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa karawan ng aking gawin. Sa karawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, pandalwa mga kapatid, not only the Son of Righteousness is Christ and His deity, but also the Son of Righteousness is clearing work of Christ. Clearing. Nagliliwanag. Nagriribila. Naglalantad. Kaya ba'y nakakita ng tubuhan bago ulit tamnan ng tubo? Anong ginagawa sa tubuhan bago ulit tamnan ng tubo? Nililinis. Winawat-wat. Sinusunog. Mga kapatid, bago ka tamnan ng bagong buhay, susunugin muna niya ang iyong dating buhay. Amen. Paano mangyayari? You need the Son of Righteousness.
Kaya mga taong nakakaumay, dating buhay, walang pagbabago. Hanggat wala ka kay Jesus, mananatili kang nasa dilim. Naintindihan niyo ba yan? Hanggat wala ka kay Jesus, mananatiling nasa kadiliman ka. Tingnan niyo po ang 1 Corinthians chapter 4, verse 5. Kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman. Siya maghahayag. Tayo kung may gayaan. Huwag na muna, stop na muna. Bakit? Hindi mo kilala ang tao, ang nakakakilala ng tao si Jesus mismo. Ay siya magpapakilala. Bakit? Siya yung magkiklear. Kala may bait na bait, yung pala naman ang bulat-latin na ang puso. Amen? Parang bahay, linis na linis. Nung pasukin na at nilagyan ng linte, kaya ang daming mga bahay ng alalawa. Ang daming mga butogs, ang daming gabok. Pero sa labas ay malinis. Alam niyo, si Jesus, hindi siya pwedeng pagpasikatan. Hindi siya pwedeng pagpaimpresan. Siya yung ilaw na nakasasaliksik ng ating loob ng buhay. Are you with me? Kaya nga, huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso. Tama ba? Lagi kong ini-ilustrasyon. Kung sakali, ilan taon na kayo ngayon? Ako'y 54. 54 ako ngayon. Kung anumang edad ka ngayon, buhat na magkamalay ka, inilagay ng Diyos sa video ang lahat ng naging laman ng iyong utak. At panunuorin natin ngayon. Masasabi mo kayang mabait ka? Masasabi mo kayang matino at walang kamali-mali? Na itatago natin yan sa ating kapwa. Pero bulat-lat lahat yan sa Diyos. Amen? Bakit alam niya? Siya yung ilaw. Walang hindi kayang ilantad ng liwanag. Tama ba? Walang kayang itago sa liwanag. Tingnan niyo po ang Hebrew chapter 4 verse 13. Hebrew chapter 4 verse 13. Ano sabi ng Bible? At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya ang ating pagsusulitan. Kaya wag na tayong magbait-baitan. Wag na tayong magbanal-banalan. Wag na tayong maggaling-galingan. Ang kailangan natin, magsisi. Humingi ng tawad. At manampalataya kay Jesus. Bakit ka magagaling-galingan? Bulat-lat tayo ng ilaw hanggang sa karuok-ruokan ng ating pagkatao. Amen? May mga devices ngayon na para ma-determine ang iyong sakit. Minsan sinusubo sa lalabunan, yung may linte. Tapos kikita sa loob. Kita yung hindi mo makita, na nakikita mo dahil may liwanag na pinasok sa iyong katawan. Ang Panginoon, hindi na kailangan maglagay ng linte. Kilala niya ang ating pagkatao. Are you with me? Bakit? Siya yung Son of Righteousness. Maliwanag ba? Siya yung araw ng katwiran. Ibig sabihin, ang tinutukoy dito siya ay matuwid, siya ay banal, siya yung talagang core, siya yung substance, siya yung sentro. Hindi ang araw ang tunay na liwanag. Hindi ito ang tunay na liwanag. Si Kristo ang tunay na liwanag. Bakit dito may anino pa eh? Si Kristo sa langit, mga batet, pag tayo nasa langit, walang anino. At, base sa siyensya, pwedeng matapos ang supply ng liwanag ng araw, million years.
Pero si Kristo nagsusupply ng liwanag, walang ubos. Bakit? Siya yung walang hanggang ilaw. Naiintindihan niyo ba yan? Mga kapatid, pandalwa, the Son of Righteousness is not only Christ, pertain to Christ and His deity, but also the Son of Righteousness is clearing work of Christ. Ito yung naglalantad na paggawa ni Kristo. Kaya mga kapatid, kapag kayo naikinig ng salita ng Diyos, huwag kayong magagalit sa akin na. Bakit? Ang salita talaga ng Diyos, nagbibisto ng ating buhay. Ilan ang beses ako nakakausap? Ako yata yung may nagsusumbong sa akin kay pastor. Ako yata yung kinukwento nun. Bigay alam na yun ng aking buhay. Mga kapatid, every time I preach, ang nakakakilala ng iyong buhay ay ang Word of God. At sagya tayong inilalagay sa pagkabisto, inilalagay tayo sa sagyang pagkabulgar ng ating kasalanan. Let me tell you, ang trabaho ng Holy Spirit ay tayo'y sumbatan. Sumbatan, tayo'y hiyain, tayo'y sukulin, para wala nang lugar yung pride, pagmamatuwid, pagpapabanal, pagpapakabait-baitan. Para tayo lumugmok at magsabing, Lord, wala akong pag-asa kundi Ikaw. Klaro ho ba? Amen ho ba? Gusto niyo ba ng liwanag? Literally, gusto niyo yan eh. Di ka? Ano kahit wala tayong ilaw ngayon? Siguro tayo iwahi-walay. Di ka? Number 3. Wala ako ng time. Maubos ang time ko. Una, so, Son of Righteousness. The Son of Righteousness is Christ and His deity. Siya Diyos. The Son of Righteousness is clearing work of Christ. Ito pa ang maganda po sa Son of Righteousness. Naniniwala ho ba kayo na nakakagamot ang sinag ng araw? Amen? Tinignan ko po yung Google. Kaya sa Google, pwede ka na maging doktor din eh. No? May tulong na gamot. Hindi ko lang maisa-isa. Una, kung kipotlain, magpabilad ka sa araw, wag lang sa tanghali. Hindi na gamot yan, cancer na yan. Pero sa umaga, ang daming na itutulong ng liwanag ng araw. Ano nga kapatid, si Kristo ay liwanag? The Son of Righteousness. Number 3, the Son of Righteousness is curing work of Christ. Kaya huwag kang matakot magpainit kay Kristo. Huwag kayong matakot sumimba. Baka kayo masunog. Hindi. Si Kristo nakakasunog doon sa hindi sumusuko, nagsisisi at nananampalataya. Pero kung ikay may takot sa Panginoon, hindi ka niya susunugin. Ikaw ay kanyang gagamutin. Di ka? Kaya sabi ko sa inyo, ang araw ay pumapatay, pero ang araw din ay bumubuhay. Ang araw sa katanghaliang tapat, hindi na gamot niya, cancer niyan. Pero sa umaga, yan ay gamot. Si Kristo ay gamot doon sa mga nagsisisi ng kasalanan. At nananampalataya kay Kristo. Tingnan niyo po, verse 1 and 2. Basahin ulit natin ang verse 1 and 2. Sapagkat, narito, ang araw ay dumarating na nagniningas na parang horno. Ang araw ay dumarating na nagniningas parang horno. At ang lahat na palalo, yun ang delikado sa araw. Amen? Ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. Ang delikado sa araw na gaya naghornong, nagniningas na horno, ay yung mga palalo. Saan sila tinulad? Sa dayami na napadais sa araw o sa horno. Wala talaga. Wala kang aasahan sa makasalanan, idais mo yan kay Kristo. Kaya mga kapatid, if I were you, huwag kang tumigas sa mali. Magsisi ka ng iyong mga mali. Hindi ka uubra sa araw. Are you with me? Ang lahat nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni isang man, ubos tayo.
Pero ito yung comfort. Verse 2. Ngunit sa inyo. Amen? Ngunit sa inyo. Sana magkakasama tayo dyan. Na nangangatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan. Ang sikat ng araw ng katwiran, ang dulot ay hindi pagkasunog, kundi kagalingan. Amen? Pumunta ka sa araw, may hika ka? Huwag sa tanghali madudubli yan. Ano pa, yung mga skin diseases, yung mga buni-buni, mga kagi-kagi. Pumunta ka sa araw. Ano pa, yung mga may hika doon, hindi ko maisa-isa yan. At saka mga medicinal term, hindi ako marunong noon. Pero, binigay ng Google na maraming benefits ang sinag ng araw. Nakakagaling. Doon sa mga naniniwala. Tama? Gayon din, si Kristo. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang pakpak. Tama? Ibig sabihin ng wings. Ibig sabihin, sinag. Gusto niyo bang gumaling? Higit sa lahat, ang pinakamagandang pagalingin ay ang ating kasalanan. Amen? Basahin nga natin uli ang Lucas 1:78 ba yan? 178, 179. Tingnan niyo po. Sige po. Ano kaya kanina? Luke 178 and 79. Dahil sa magiling na habag ng aming Diyos, ang pagbubukang liwayway buhat sa kataasan ay dadalaw sa atin. Ngayon, pagdalaw niya, Verse 79, upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan ang pag-asa ng mga taong nakaluklok, walang pag-asa sa kadiliman, dadalaw ang ilaw. Si Jesus ay naparito sa libutan upang tayong makasalanan ay mabigyan ng liwanag at pag-asa. Okay, kayo pinagdidimla na parang kayo wala ng pag-asa, si Jesus ang liwanag. Bibigyan kaniya ng pag-asa. Are you with me? Upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Okay, tingnan po natin ang Isaiah 30 verse 6. Isaiah 30 verse 6. Ang hula tungkol sa mga hayop ng timugan, sa lupain ng kabagabagan, sa lupain ng kabagabagan, ng kahapisan. Alam mo ba, lahat ng mundo ay lupa ng kabagabagan, ng kahapisan. Bakit nakabagabagabag? Bakit? Yung presyo. Bumili lang ng, yung binili namin kahapon, sili yata. 5 pisong haba. Nakakabagabag na yan Magkaldereta ka pa na isang manok ngayon, kulang pa ang 500. Tataas ang matrikula. Ang taas ang singilan ng kuryente, ng tubig. Ang taas ang pamasahe. Hindi natatapos ang gera. Mga kapatid, ang mundo'y lugar ng kabagabagan. Amen? Oo. Ano pa? At ng kahapisan. Ang lungkot ng mundong ito. Halata ko sa inyo Parang ang lungkot-lungkot nyo. Diga? Ano pa? Na pinanggagalingan ng liyong babae at lalaki ng ulupong at ng lumilipad na makamandag ng ahas. Kanilang dinadala ang kanilang mga kayamanan sa mga gulugod ng mga batang asno. At ang kanilang mga kayamanan sa ambok ng kulugod. Well, tama ba yun? 30 verse 6. So, nalulugmok. Then, follow up natin Acts 26 verse 18. 26 verse 18. Mga kapatid, ang mundong ito'y bagabag at hapis. Maraming nakakabagabag at nakakahapis. Yan ang tipo, yan ang emblem, yan po ang pagsasalarawan ng kadiliman. Ito ang maganda. Sinusugo niya si Pablo na Panginoong Hesus upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman.
at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Ang mga tao hanggat wala kay Kristo, hindi ako nagsasabi, nasa kapangyarihan ni Satanas. Yan po ang klaro ang sinabi ng Efeso chapter 2 verses 1 hanggang 3. Pwede mong didmahin yan, pero hindi ibig sabihin na ayaw mo niyan, hindi totoo yan. So si Kristo ang ilaw, mga kapatid. At si Kristo po, mga kapatid, ang nagbibigay ng kagalingan. Tama ba? Upang idilat ang kanilang mga mata. Ang tao kasi spiritually bulag. Wala akong liwanag sa bulag. Pumikit lang kayo eh. Hindi ka naman lihitin mong bulag. At least minababanag ka kahit kaunting liwanag. Pero yung pinanganak na bulag, wala ka talaga, puro dilim. Lahat ng taong wala kay Kristo ay dilim ang buhay. Amen. Pero salamat may ilaw. Si Kristo ay nakakatakot doon sa mga palalo at makasalanan. Pero tayo'y lulukso gaya ng guya sa galak. Bakit? May kagalingan sa Son of Righteousness. Tama ba? Kayo ba'y nakaranas pigsahin? Sa kasagsagan, pag sa hirap. Ay, sorry, mayroon nga pala tayo na naalala ko lang. Nakaranas kasi ako nila eh. Pagkasagsagan, di ba, Pastor Norma? Ang hirap. Pero pag nakawala, parang lulukso sa galak. Amen? Ang bigat-bigat ng buhay sa kasalanan. Pero pag napatawad ka, nakakatuwa. Tama ba? Si Kristo ang nagpapagaling. Hindi lang ng physical. Ako yung iniwalang si Kristo pa rin nagpapagaling ng physical. Inamin niya ng mga doktor. Instrumento lang kami. Hindi naman talaga kami ang gagamot. Diyos pa rin ang nanggagamot. Tama ba? Kung sa physical na usapan, si Kristo ang tunay na manggagamot, mas lalo sa spiritual na usapan. And mind you, mga kapatid, yung pinakamalusog na dito, may sakit. Ano kanya sakit? Kasalanan. Ang pinakamalubhang sakit ng tao ay ang kasalanan. Bakit? Walang kagalingan sa mga taong nasa kasalanan. Upang idilat ang kanilang mga mata, upang sila ay magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa magitan ng pananampalataya sa akin. Ibig sabihin, mga kapatid, hanggat hindi ka nararat nga ng Son of Righteousness, mananatili kang dilim at walang kagalingan. Amen? Then lastly, Psalms 27 verse 1. Meron pa on time. Psalms 27 verse 1. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Kaya mga kapatid, be sure na si Kristo ang iyong liwanag. Bakit? Pag si Kristo ang iyong liwanag, siya rin ang iyong kaligtasan. Liwanag ko ba? Huwag mo sabihin kung saan ako namulat, doon ako mamatay. Sabihin ko sa iyo, pag inaangkin mo, hindi ka pamulat. Dahil si Kristo ang tagapagligtas, hindi ang relihiyon. Tama ba? Bakit? Si Kristo ang Son of Righteousness. Hindi ang Baptist. Hindi ang anumang denomination. Si Kristo ang nag-angkin, ako ang ilaw ng sanglibutan. Hanggat wala ka kay Kristo, nabubuhay ka sa karimlan. Kawalang pag-asa. Alipin ng Satanas, alipin ng kasalanan, alipin ng bisyo, walang tiyak na patutunguhan, lalo sa kabilang buhay. Pero, ang liwanag ng Son of Righteousness ay kagalingan. Basahin po natin ulit, Malakay 4 verse 2. Basahin po natin. Siya'y nakakatakot dun sa palalo, ano yun? Ayaw magsisi, ayaw magpakumbaba. Pero, ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan. Literally speaking, ang araw may gamot yan. Si Kristo lalo na. Amen? Amen o ba? Kayo ba'y nagamot na? Parang mukhang may mga sakit pa kayo. Ayaw ba, nung ako'y bata pa, ako'y mahilig manood ng mga nakakatakot.
Yung mga horror. Kaya ganun yung mukha ko eh. Kahiligan ko sa horror. Lalo yung mga vampira. Minapanood akong huling vampira. Christian na rin ako, kina Pastor Franklin. Dinala sa pagliwanag ng araw. Ay mo, kala mo yung vampira natutunaw sa sinag ng araw? Eh, dapat masaya kayo. Nag-uusap tayo ng liwanag. Hindi naman kayo vampira, hindi naman kayo aswang. Dapat tayo masaya pag si Kristo ang pinag-uusapan. Amen! Amen! Ang ayaw lang at nabibigatan sa presensya ng liwanag ay aswang. Amen! Vampira. Ngayon kay Kristo, matuwa ka. Bakit? May kagalingan. Alam niyo, pinagaling ako ng Panginoon. Ako'y alipin ng bisyo dati. Ang tao kong manigarilyo kulang sa akin ng 2 kaha maghapon. Ako'y hustler sa sugal. Ako'y napasaliboy-boy sa mga pinsan ko ng mga bastos. Napulyot ng aking utak. Ang dami kong kamunduhang alam. Pero salamat, way back 1986, by the month of September, dumating ang Son of Righteousness. Maraming inalis sa akin na sakit na dulot ng kasalanan. Nawala ang sakit ng bisyo. Are you with me? Gusto niyo bang gumaling? Son of Righteousness. Ngunit sa inyo na nangatatakot, kaya dapat matakot tayo. Dahil kung hindi, matutupok ka katulad ng dayami sa naglalagablab na horno. Then last, not only the Son of Righteousness pertains to Christ and His deity, the Son of Righteousness is clearing work of Christ. The Son of Righteousness is curing work of Christ. But mind you, the Son of Righteousness is changing work of Christ. Nabasa natin ang verse 1 and 2. Pasadahan uli natin ang Acts 26 verse 18. Kapag ikaw, sa padulo ng pangungusap na yan, ay nanampalataya talaga kay Kristo, ano ang pagbabago? Upang idilat ang mga mata. Ibig sabihin, buhat sa pagiging bulag, sa pagiging nakakakita. What are changes? Amen? Ako noon talaga hindi ko alam ang tama. Hindi ko alam kung sino ang daan. Hindi ko alam kung anong tama. Basta na lang ako nabubuhay. Pero nung madatngan ako ng ilaw, ang laking pagbabago. Yung Bible na ayaw ko, ngayon humaling na humaling ako. Yung simbahan, siguro kung hindi ako nadatngan ni Kristo, kung ang sabi ng iba, ang iba'y sisimba 3 beses, nung binyagan, nung mag-asawa o mamatay, baka ako 1 beses lang. Bakit? Hindi ko alam kung ako makakapag-asawa. Pantatlo, hindi ko alam. Siyempre, alam mo pagpatay ka na. Pero ang alam ko, nakasimba ako ng akibinyagan. Alam mo kung ako hindi nadatngan ni Kristo, mananatili ako hindi pala simba. Are you with me? Oo. At alam niyo ba, pag sa damot ko noon, kung ako hindi nadatngan ni Kristo, hindi ako matututo magbigay. Ang laki ng binabago kapag may Son of Righteousness. Nakala mo kay dilim, ngayon liwanag. Dati kay bulag, ngayon nakakakita. What a great changes. Kanino natin nakita? Son of Righteousness. Are you with me? Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Ano pa? Upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman. Ibig sabihin ng ating yagyag, ang ating tukmo, ang ating laging pinupuntahan ay bagay na ayaw ng Diyos. Bakit? Wala kang hilig sa Diyos dati. Eh sana naman ngayon hindi na. Pero laki ng pagbabago. Akalain mo ngayon, upang sila'y magbalik sa ilaw. Ibig sabihin talaga nawala tayo sa ilaw. Mula sa kadiliman. Hanggat hindi ka sumusuko kay Jesus, nag-i-enjoy ka sa dilim. Ito pa at mula sa kapangyarihan ng Satanas hanggang sa Diyos. Malaking pagbabago yon.
Tayo noon ay kalikalikar. Tangay-tangay, nakakita ba kayo ng pusa na nakakuha ng sisiw? Digak, sagpang ng pusa ang sisiw. At habang sagpang ng pusa ang sisiw, tangay-tangay ng pusa ang sisiw na sagpang niya. Mga kapatid, lahat ng tao ay sagpang ni Satanas. Kaya lahat naman ng tao ay tangay-tangay niya. Pero salamat, the Son of Light, the Son of Righteousness. Are you with me? Mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa magitan ng pananampalataya. Ito pa maganda. Binigyan ka pa ng mana. Isa sa mana dyan, langit. Dati pa impyerno, ngayon pa langit. Kayo ba'y masaya dyan? Bakit? Dahil ng Son of Righteousness. Tingnan pa natin ang pagbabago. 1 Thessalonians chapter 5, verse 5. 1 Thessalonians chapter 5, verse 5. Sapagkat tayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw, tayo hindi na ng gabi, ni ng kadiliman man. Amen? Kapag ikaw ay na kay Kristo, the Son of Righteousness, ikaw ay hindi na anak ng kadiliman. Hindi ka na anak ni Satanas. Ikaw ay anak na ng Diyos. Tingnan pa natin, isang talata pa. Dalawa pang talata. John 8:12. Binasa natin ito. Muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Di ka talaking pagbabago. Yan ang nalilikha ni Kristo, the Son of Righteousness. Kaya ba'y binago na? Kaya ba'y nagkaroon na ng pagbabago? Last na talata, John 1 verse 5 and 6. 1 John chapter 1 verse 5 and 6. Pakibasa nga ninyo? Basa. 1 John. Wait ganan. 1 verse 5 and 6. 1 verse 5 and 6. Please. 3 minutes. Okay. Yan. Pakibasa. Verse 6. Hindi chapter 4. Verse 6 pa rin. As kasunod lang. Chapter 1, verse 5 and 6. Okay. Verse 6. Okay, basa ulit sa mula. Verse 5, para maintindihan natin ang verse 6. Verse 5 ulit. Ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ibig sabihin, ang Diyos ay banal, walang kasalanan. Verse 6. Stop muna. Kung sinasabi, ibig sabihin, marami kasi nag-aangkin, ako'y na kay Kristo, ako'y nasa Diyos. Pero dapat may pagbabago. Verse 6, tuloy natin. Ibig sabihin, kung si Kristo ay ilaw at ikaw ay nasa Kanya, hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Kaya ha, kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya, yung ilaw, at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo. At hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Mind you, ang nais lang idiin, the Son of Righteousness is changing work of Christ. Talagang si Kristo kapag nasa iyo, babaguhin ka niyan. Amen ho ba? Klaro ho ba? Siyang ilaw. Bet ka mabubuhay sa dilim kung nasa iyo ang ilaw. Huwag kayong matakot. Nagkakamali pa ang Kristiyano. Pero iba yung nabubuhay
kaysa nagkakamali. Iba yung nadapa kaysa pagulong-gulong na at ayaw nang bumangon. Tama? Ang idea na yan, kung ikaw na kay Kristo, huwag ka nang magpagulong-gulong sa kasalanan. Pag nadadapa, hinabangon. Amen ho ba? Klaro ho ba? Nangyari ang kawikang nasusulat. Ang babaeng bao na napalinisan ay bumabalik uli sa pusali. Tama ba? At ang aso ay kinakain na uli ang kanyang isinuka. Ang tunay na ligtas ay hindi baboy, hindi rin aso, tupa. Nadadapa, pero ibinabangon ng pastor. Ngayon, kung ibinabangon at ayaw mo, nakakatakot yan. Are you with me? Klaro ho ba? May naintindihan ho ba tayo sa talata ng Malakay chapter 4 verse 2? The Son of Righteousness. Amen? Yan na ang ugat ng magandang daluyan. Magiging masaya ang iyong pamilya pag merong ilaw dyan. Magiging masaya ang paaralan kapag may mga estudyanteng na kay Kristo. Magiging masaya ang mga trabaho kapag meron diyang mga natatakot kay Kristo. Bakit? Si Kristo'y liliwanagan ka ng kagalingan. Pero hanggat ang tao ay wala kay Kristo, siya'y nasa kadiliman, siya'y nasa kapangyarihan ng Satanas, siya'y napapahamak. Kaya we need Jesus. Amen? Hindi ito optional. It is a must. Christ is not optional. Hindi nasa iyo. It is not us, it's up to you. It is a must. It is not, it's up to us. But ito'y katotohanan. Kaya sabi ni Jesus, I am the truth. Walang choice, kundi dapat magsisikat manampalataya kay Kristo. Kung hindi, wala kang son of righteousness. Klaro? Gusto nyo bang mayroon son of righteousness? Yumuko kayo at pumikit. Wala akong gagawin. Ikaw mismo ang manalangin sa iyong sarili. Kung naintindihan mo ang pinangangaral, ba't hindi ka bumulong, humingi ng tawad? Matakot ka sa Diyos at may kagalingan. Pero ang palalo ay katulad ng dayami na dinadais sa hurnong nagniningas. Masusunog talaga. Pero sila na natatakot sa Panginoon ay sisilang ang kaliwanagan ng araw ng katwiran at ng kagalingan sa pakpak ng kanyang liwanag. Walang kasalanan hindi kayang patawarin ng Panginoon. Walang masamang hindi kayang baguhin ng Panginoon. Walang kawalang pag-asa na hindi kayang bigyan ng pag-asa ng Diyos. Walang kawalang magagawa na hindi kayang bigyan ng lakas ng Panginoong Hesus. Walang imposible sa Panginoong Hesus sa mga natatakot sa Kanya. If I were you, pray silently. Ask